Edmar, ikaw pala ang delivery boy. Halika, pasok. Good afternoon po. Ako nga. Eto pala ang parcel mo. Ay, buti naman at dumating na. Ang tagal kong hinintay to Teka, ang bigas siguro niyan. Tutulungan na kita. Wag na. Kaya ko na to. Saan ko pwedeng ilagay? Ay, dun sa kwarto ko. Sa tabi na lang ng kama ko. Kumusta ka na nga pala? Di kita nakita sa terminal kahapon May ibang route ka na ba? Medyo na-busy lang po sa school at pag-abal-abal. Graduating po kasi ako eh. Ay naku, matalino ka pala. Ang init-init dito no. Ay naku, kawawa ka naman. Tingnan mo, basang-basa ka na ng pawis. Okay lang ho. Sanay naman ako sa ganitong trabaho. Carry lang ho. Dito ko na ho ilalagay Alam mo, pwede mong hubarin yung t-shirt mo. Para naman hindi ka mainitan. Yan pawis ka na. Hindi na ho. Hindi na po kailangan. Paalis naman ako eh. Edmar, sige na. Wala namang ibang tao rito Ang totoo, kanina pa talaga kita inaabangan. Pero hindi ko alam na ikaw pala ang magdi-deliver ng parcel ko. Anyway, buti na lang ikaw yung nag-deliver. Okay na. Alis na ako. Okay naman yung parcel mo eh. Safe naman, di ba? Bakit ka ba nagmamadali? Tingnan mo, basang-basa ka na. Wait lang Dito ka muna. Kahit saglit lang. Teka nga, uhubarin ko na. Ma'am, anong... Wow! Hindi nga ako nagkamali. Teka... Ang ganda talaga ng katawan mo. Mula nung makita kita sa terminal, hindi ka na nawala sa isip ko. Ang lakas ng dating mo, Edmar. Anong ginagawa ninyo? Aalis na ako, ma'am. Ang dibdib ko. Uwag ko. Teka. Tingnan mo to. Kung sa babae to, sexy talaga. Teka, may tawel ako dito. Uwiling akong punasan yung pawis mo. Hindi na po talaga kailangan. Aalis na ako. Sige na, Edmar. Huwag ka na kasi magmadali. Ikaw naman. Wait lang. Umupo ka muna dito sa kama ko. Pahinga ka muna dyan. Pupunasan ko muna yung pawis mo. Sige ka, magkakasakit ka niyan. Ang gwapo mo pa naman. Pasensya na pero hindi na talaga kailangan. Hindi ako pwedeng mag-stay dito. May mga parcel pang i-deliver. Tsaka isa pa, may mahal na ako eh. Ano naman kung may mahal ka? Ay, naku, okay lang yun. Ay! Grabe! Ang tigas ng muscles mo! Ang sarap hawakan! Teka, sandali ho. No, kailangan ko na umalis. Teka, sandali! Bakit naman? Hindi pa naman tayo nakakapag-usap ng maayos eh. Ano ba? Wait lang kasi. Ikaw naman. Magkape ka muna. Ipagtitimpla kita. Pasensya no, pero naipasok ko na. Bakit kayo nagkakaganyan? Kasi sabi mo, naipasok mo na. Pero parang hindi ko naman talaga naramdaman eh. Iba ng isip nito. Ay, sorry. Nadali lang ako. Ang gwapo-gwapo mo kasi. Tsaka, ang ganda ng katawan mo. Pero, pwede ka pa namang magpahinga. Kasi talaga, baby boy, Edmar, huwag ka na munang umalis kasi. Sige na. Dito ka muna sa bahay ko, dito sa kwarto ko. Sigurado akong pagod ka na. Tulungan mo na lang akong i-arrange yung mga bagong pinamili kong damit. Kung gusto mo akong mag-stay para magpahinga, pero patutulugin mo ko tapos mag-aayos ng mga damit mo? Ang ibig kong sabihin... Hindi ako papayag sa gusto mo. Alam ko na yan. Masaya ako sa love life ko, kaya pasensya na.
Ayoko sa inyo. Tsaka akin na ho yung damit ko. Isusot ko na. Akin na. Ano ba yun, Edmar? Ang bilis mo namang makahugot. Uy, Edmar. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin. Sige na, saglit lang to. Wala namang makakaalam eh. Hindi malalaman ng jowa mo. Promise yan. Aalis na ho ako. Hoy, Edmar! Bumalik ka! Nakalis na nga ang muho ko. Grabe. Ang bango-bango ng towel na ipinampunas ko sa mamasa-masa niyang katawan. Kahit pawis niya, grabe. Napakabango. Hindi ako papayag na hindi kita matitikman. Darating din ang araw, Edmar. Luluhod ka sa akin. Darating ang araw. Pagsasawaan mo ang katawan ko. Ang bango. Ang bango-bango talaga ng katawan mo, Edmar. Grabe. Ang bango mo, Edmar. Habang patuloy na inaamoy-amoy ni Senny ang towel na ipinampunas niya kay Edmar, napansin naman ng landlady nito na si Aling Auring ang kanyang ginagawa. Istrikta ang landlady nila, pero kahit ganun, mabait ito, mapagbigay, at may malaking concern sa mga boarders niya. Parang pamilya na rin ang turing nito sa kanila. Kaya kung sermonan ng landlady ang mga boarders niya, wagas. Oo, di niya kaano-ano ang mga nangungupahan sa kanya, pero dahil sa pusong ina, nang nasabi ng landlady, ayaw nitong malagay sa kapahamakan ang isa man sa kanila. Ang bango talaga. Ay, naku, Edmar. Sinaida. Wala ka na bang ibang malalandi kaya pati yung bimpo, inaamoy-amoy mo na? Aling Auring, kanina pa ba kayo dyan? Di na mahalaga kung kailan pa ako rito. Ang mahalaga, malaman ko kung kailan ka magbabayad ng upa. Hoy, Sinaida, 2 buwan ka nang hindi nakakapagbayad, ano? Ay, kailan mo babalak magbayad? Ha? Kailan? Naku po, Aling Auring. Pasensya na. Dediskarte po ako, promise. Gayahin mo si Sarah. Pag dumating na ang allowance niya, nagbibigay siya kagad sa akin. Kaya hindi siya natatambakan. Ay, naku, Aling Auring. Huwag niyo nga akong i-compare sa kanya. Di ko siya katulad, no? Hindi kita kinukumpara sa kanya. Ang sinasabi ko lang, gayahin mo ang paraan niya ng pagbabayad para hindi ka natatambakan. Ewan ko ba sa'yo? Lagi namang nagpapadala ang mga magulang mo. Pero bakit parang lagi kang kapos? Hindi naman sa nangingialam ako ha, pero maging responsable ka naman sa paghawak ng pera. Ayusin mo ang buhay mo, Sinaida. Huwag mong sayangin ang pagkakataong binibigay ng mga magulang mo sa'yo. Umaasa silang ayos ang buhay mo rito. Ay, oo na po, Aling Auring. Inaayos ko naman ang buhay ko, Inaayos ka dyan. Ay, tigilan mo nga ako, Sinaida. Tung babaeng to nagkukumahog ang mga magulang mo para magtrabaho. Tapos ikaw naman, kung saan-saan ka gumagala sa gabi. Winawaldas ang perang pinapadala sa'yo. Mabuti na lang at hindi ka natsatsyempoan ng mga aswang dyan. Aling Auring naman. Wala namang aswang dito sa Alfonso, no? Ay naku, ewan ko nga sa'yong babae ka. Bayaran mo na yung renta mo at huwag kang magpapagabi sa labas. Naku, baka isang araw mabalitaan na lang namin na biktima ka na pala ng aswang. Ay, sige na. Aalis na ako. Aswang daw? Ang OA, ha? Anyway, wapakalsa ko sa'yo, Aling Auring ka. Grabe. Grabe talaga. Ang gwapo ni Edmar. Pero sayang talaga. Dapat pala,
Hindi ko siya hinayaang makalabas ng hindi ko natitikman ang katawan niya. Grabe. Deads na deads ako sa bango ng pawis mo, Edmar. Oh. Matindi ang pagnanasa ni Senny kay Edmar. Kaya naman, gumagawa ito ng paraan para mahulog ito sa kanyang bidag. Si Edmar naman, masugid naman liligaw ni Sarah. Ito ang laging naghahatid sundo sa kanya sa paaralan. Kaya pagkaalis ito sa boarding house ni Senny, dumiretso na ito sa paaralan kung saan naruroon si Sarah. Isang hapon, uwian na ang mga estudyante. Ilang saglit lang ding naghintay si Edmar bago lumabas si Sarah. Medyo late kasi ito nang matapos sa school activity niya. Kaya na-delay ito sa pag-uwi niya. Tuwang-tuwa naman si Edmar sa wakas. Makikita niya ng muli ang kanyang sinisintang babae. Nagmamadali itong maglakad. Sarah! Sakay na! Oy, Edmar! Grabe, hinintay mo talaga ako? Oo naman. Alanganing oras na. Wala ka pa. Mamaya niyan, anong mangyari sa'yo sa labas? Gusto ko lang masiguradong ayos ka at safe ang babaeng niya. Hinahangaan ko. Bola, ikaw kung ano-anong kakornehan na naman yung sinasabi mo. Helmet para sa isang babaeng ubod ng ganda. Tigilan mo nga ako dyan. Ilan na bang babaeng pasahero ang sinasabihan mo ng ganyan? Actually, ikaw pa lang. Siguro, wala na rin ako ibang babaeng pagsasabihan yan. Tigilan mo nga ako dyan. Driver, sweet lover. Tara na nga, alis na tayo. Kung ano-ano pang sinasabi mo Oo, totoo yun. Ayaw maniwala. Oo na, eto na nga, i-start na para makaalis na tayo. Anyway, baka naman gusto mo idaan muna kita sa isang sikat na parisan dito sa Alfonso? Bago kita ihatid sa inyo. May bagong bukas dun. Pero dinarayo kasi sobrang sarap. Ang kaso, sakto lang ang pamasahe ko. Sino ba kasi may sabing ikaw magbabayad? Pag ang lalaki nagyaya, sagot niya yun. Kaya isang oo lang naman, dadaling kita dun. Ano? Deal or no deal? Sige na nga, mapilit ka Pero salamat matitikman ko rin ang sinasabi nilang bagong parisan na yan. Okay, tara let's. Kapit ka lang maigi baka mahulog ka. Pinaandar na nga ni Edmar ang motor na minamaneho niya. Hindi pa man sila officially ni Sarah, pero ramdam ng lalaki ang ligayang hinahanap niya. Walang duda, para sa kanya, si Sarah ang natatanging babaeng mamahalin niya ng habang buhay. Kasiyahan habang binabagtas nila ang daan, nararamdaman ni Edmar ang pagyakap sa kanya ni Sarah. Sa mga sandaling yun, maluha-luha siya sa tuwa habang yakap-yakap siya ng babae. Nilalasap niya ang pagkakataong yun. Kung maaari nga lang, huwag niya nang pahintuin pa ang motor para hindi nang bubitiw si Sarah sa pagkakayakap sa kanya. Ilang sandali pa nakarating na sila sa parisan. Pagkababa nila, agad silang humanap ng mauupuan. Agad rin namang nakakita ng pwesto sa isang gilid na kainan. Natapos ang maligayang sandaling yon para kay Edmar habang pinupunasan ni Sarah ang pawis nito dahil sa sobrang init ng sabaw ng pares na pinagsaluhan nila. Ang gwapo mo pala pag pinagpapawisan. Talaga ba? Dapat pala lagi ako pinagpapawisan para gwapo ako sa paningin mo. Para pagpawisan ako lagi, di ba? Sira ulo. Well, di naman. Siyempre, always handsome ka. Mas lalo ka lang gumagwapo pag namamawis ka. Salamat Sobrang sarap ng kinain natin, no? Tama nga sila. Sulit puntahan kahit malayo. Oo nga. Salamat sa pag-treat Nakakagutom talaga pag whole day sa school. Sarah, gusto lang malaman mo na masaya akong pumayag ka na sumama sa akin ngayon. Ito naman, kala ko kung ano nang sasabihin mo. Yun lang naman pala. Ano ka ba? Wala yun.
Ako nga dapat na mag-thank you sa'yo kasi nilibre mo ko eh. Okay lang yun. Anytime, basta ikaw. Willing ako lagi. Sarah, di ko alam kung napapansin mo pero... Kasi... Mula nung nakita kita sa boarding house ni Aling Oring, hindi ka na nawala sa isip ko. Ganun? Oo. Alam ko. Ilang linggo pa lang tayong magkakilala pero nagustuhan na kita. I mean, may special feeling ako para sa'yo. Gusto sana kitang ligawan na formally. Ha? Hindi, okay lang. Hindi naman kita minamadali. Gusto lang naman malaman mo yung nararamdaman ko para sa'yo. Unang beses pa lang kitang nakita noon habang naglalakad ka pa uwi. May something feeling na akong nararamdaman sa'yo. Yung para bang hindi maipaliwanag. Yung hindi lang dahil maganda ka, kundi dahil sa paraan ng pakikipag-usap mo, kung paano ka magsalita, kung paano mo tratuhin yung ibang tao. Alam mo yun? Yung may kakaiba ka. Parang isa kang taong parang malalim ang pinaguhugutan. Ang dami mo nang sinabi. Hindi ako magaling magsalita pero totoo yun. Edmar, ang kamay ko. Sorry. Na-carried away lang ako. Anyway, gusto talaga kitang ligawan. Kasi alam ko at nararamdaman ko sa sarili ko na mahal kita. Edmar, Okay lang kung ayaw mo, naiintindihan ko naman. Pwede naman tayo maging magkaibigan na lang. ang ibig kong sabihin, dun sa sinabi ko kanina, Ano? Anong ibig mong sabihin doon? Natahimik ka na. hindi ko na patatagalin pa ang panliligaw mo. Ibig mong sabihin? Gusto din kita, Edmar. Kaya Sinasagot mo na ako? nagulat naman ako. Bakit? Ayaw mo? Hindi. Hindi pala eh. Di, No, I mean, ayoko yung di mo ko sagutin. linawin mo naman kasi. Pero, di nga. Totoo, sinasagot mo na ako? Isa pang tanong. Babawiin ko na yan. Di na. Di na ako magtatanong. Woo! Yes! Woo! Yes! Uy! Yes! Uy! Yes! Tumigil ka nga sa kasisigaw mo dyan. Ayan, naubo ka na. Nakakahiya oh. So, Ito talaga, baliw talaga to. Tumigil ka na nga, maupo ka na dito. Lalaking to. tayo na talaga? As in, officially? Oo na nga, ang kulit-kulit eh. Wala namang dahilan para hindi. Grabe, Sarah. Pinasaya mo ako. Ito na yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pero ano? Sana lang, hindi ka magbago kapag nakilala mo ako ng mabuti. So masama pa ang pagkakilala ko sa iyo ngayon? Hindi, ibig kong sabihin, kapag nakilala mo na ako ng husto, kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Hindi ako magbabago. Ano pa man ang malaman ko tungkol sa'yo, di magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. Kung alam mo lang, Edmar. Pero kailangan kong magtiwala ulit. May problema ba? Natahimik ka ata. Wala. Pasensya na. May sumagi lang sa isip ko. Kung ano man yon, tandaan mo hindi ako magbabago. Wag na wag mong kalilimutan yon. Salamat sa assurance, Edmar. Huwag ka mag-alala. Paano? Iatid na kita. Oo na. Hindi napansin ni Edmar ang pangamba sa mukha ng babae. Habang sila ay nag-uusap ng mga oras na yun, matapos silang kumain, inihatid na nga ng lalaki ang nobya sa boarding house ito. Samantala, nakuha ang atensyon ni Senny ng malakas na tunog ng motor ni Edmar nang tumigil ito sa tapat ng inuupahan niya, dahilan para lumabas agad ito
ng kwarto. Sarah, dito na tayo. Salamat uli ah. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi naging safe ako. Nabusog pa. Ang sarap yata ng kinain natin. Sabi ko sa'yo eh, anytime. Willing ako laging ihatid ka. At i-date na rin syempre. Sarah, pwede bang... Anong ibig sabihin ng nakikita kong to? Zenny? Clear na Edmar. Clear na clear as in clear shampoo. Kaya pala hindi mo na ako pinapansin. May iba ka na palang pinupormahan. At ikaw naman malanding babae ka. Akala ko pa naman mahinhin ka. Zenny, maya ka nga. Ikaw yung lumalapit sa akin, no? Noon pa man si Sarah nang gusto ko. Siyang gusto kong pakasalan. Hindi ikaw. Iginagalang pa naman kita. Tapos ganito lang gagawin mo. Kung ganon, bakit nagpapakita ka sa akin ng kabaitan? Bakit kapag nakikita mo kung may pinubuhat ako mabibigat, tinutulungan mo ako? Nung may binili kang tinapay, sa akin mo inabot. Anong ibig sabihin nito, Edmar? Dahil nag-a-assume ka. Natural tutulungan kita kasi nahihirapan ka. Tapos yung tinapay, hindi ko naman talaga iaabot yun sa'yo. Pero nag-assume ka lang na sa'yo yun. Para kay Sarah sana yun. Kaya wala na akong nagawa na ibigay ko na sa'yo. Sinungaling! Nilandi mo ko noon, Edmar! Anong nilandi? Hoy, kahit kailan, di ko yung ginawa. Kadiri tong babae na to. Totoo ba to? Hindi totoo yun, Sarah. Pero yung mga sinabi ko sa'yo kanina, yun ang paniwalaan mo. Kaya Sinaida, pwede ba? Huwag kang pilingera. Ngayong alam mo na kami ni Sarah, tigil-tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako dahil kapag di ka tumigil, ipaglalagyan ka. Uulitin ko tigil-tigilan mo ng pagdikit-dikit sa akin. Hindi! Hindi ako papayag! Itinuro na kitang akin, Edmar! Ay, sira ulo talaga. Di mo ko madadala sa ganyang pananakot mo Para kang luka-luka. Zenny, tigilan mo na to. Nakakahiya na. Akala ko ba magkaibigan tayo? Alam mo namang gusto ko siya, di ba? Hindi mo naman sinabi sa akin na gusto mo sa Edmar. Zenny, huwag mong palabasin na parang inaaga ko siya sa'yo. At saka, matagal na kaming magkakilala ni Edmar. Bago pa tayo naging magkaibigan. Zenny, nagkakagustuhan na kami. Pagsisisihan mong ginawa mo to, Edmar! Pagsisisihan mo to! Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pero kailanman wala akong pagsisisihan sa naging desisyon ko sa buhay ko. Sarah, pumasok ka na sa kwarto mo. Baka kung anong gawin sa'yo ng babaeng yun. Usap na lang tayo bukas. Ingat sa pag-uwi, Edmar, ha? Dahan-dahan lang sa pagdadrive. Oo, salamat Ayoko magkagulo tayo dahil sa walang kwentang ibinibintang sa akin ng babaeng yun. Sige Sige na. Hindi pinansin ni Zenny ang paghingi ng tawad ni Sarah. Taas kilay siyang naglakad patungo sa kwarto niya. Sa inis niya, binangga niya ang pinto nang makapasok na ito. Padabog niya itong isinara. Hindi rin naging maganda ang pakikitungo nito sa ka-boardmate niyang si Sarah. Dahil sa sobrang nagseselos, hindi niya matanggap kung bakit si Sarah at hindi siya ang nagustuhan ni Edmar. Isang araw, habang naghihintay ng pasahero sa Edmar sa terminal ng mga habal-habal, biglang lumapit sa kanya si Mando, ang habal-habal driver din. Hoy! Ikaw! Ikaw sa Edmar, di ba? Ako nga. Bakit? Aray! Bakit mo naman ako tinulak? Ikaw ang kinontak ng booking ko, no? Teka. Pare, hindi ko kasalanan yun. Sa app siya nag-book. Nagkataong malapit ako dun sa lugar. Kaya gino ko na. Ang sabihin mo, swapang ka. Manunulot ka ng pasahero. Yun na nga lang pasahero kung magaling magbayad, sinulot mo pa. Pare naman, kalma lang. Di ko naman sinasadya yun. Apps generated yun. Siyempre,
Pareho tayong rider. Dapat maintindihan mo ko. Ako yung nasa malapit, syempre, alangan na hindi ko pa i-go. Kung nandito ka, di ikaw sana yung malapit sa kanya. Tandaan mo to, Edmar. Dayo ka lamang sa lugar na to. Kaya dapat, alam mo kung saan ka dapat lumugar. Ang seste, sa'yo na ang lahat ng pasahirong pumapasok. Ikaw na ang laging nakakapag-book. Ano yan? Bakit dinuduro-duro mo siya, ha, Mando? Bakit mo dinuduro ng ganyan ng boyfriend ko? Teka, Sarah, huwag ka na makialam. Diyan ka lang. So, boyfriend mo pala to. Ganyan pala ang tipo mong lalaki. Isang lalaking manunulot ng pasahero. Huwag mo siyang pansinin, Sarah. Mainit lang ang ulo niya. Hindi lang mainit ang ulo ko. Talagang galit na galit ako sa'yo. Tigilan mo ng panunulot mo sa mga pasahero kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Aba, grave threat na yan, kuya. Alam mo bang pwede kang kasuhan sa ginagawa mong yan? Wala akong pakialam sa kaso na yan. Kung gusto mong mabuhay ng matahimik, umalis ka sa lugar na ito, Edmar! Napakunot na naiwan sa Edmar at Sarah habang sinusundan ng tingin si Mando na humahakbang papalayo. Hindi rin inaalis ni Mando ang tingin kay Edmar habang binabagtas ang daan pabalik sa pwesto niya. Nilapitan naman siya ni Mang Domeng, isa ring habal driver. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala. Edmar, bay, delikado ang lalaking yun, Edmar, Sarah. Po? Basta guliro ang lalaking yun. Yung naunang driver dito, hinabol niya ng itak at mabuti na lang naagapan. Talaga ho? At nakita ko rin at balita ko nakapatay na ang lalaking yun sa probinsya nila kaya gano'n na kaasta at kaangas. Ganon? Pero kung makaasta, kala mo siya yung naaapi, na para bang siyang biktima. Ang katotohanan siya naman palang maangas eh. Hindi naman po kasalanan ni Edmar kung sa kanya napunta ang booking na yun. Oo, alam ko yun. Kaya lang, di mo naman kontrolado ang sitwasyon eh. May mga tao talagang ganyan. Kaya mag-iingat kayo kay Mando ha. Lalo ka na, Edmar. Tarantado yung lalaki na yun. Lagi pang lasing. Salamat po, Mang Domeng. Hayaan niyo po. Mas magiging maingat ako ngayon. Lalo na nakita niyo si Sarah at nalamang nobya ko. Baka siya pa ang pag-initan. Huwag kang mag-alala, Edmar. Hindi niya ako maaano. At lalong di niya magagawa sa'yo ang banta niya. Basta ako, nagpapaalala ako sa inyong dalawa. Mag-iingat kayo sa lalaking yun. Sige na, Edmar. Sarah, aalis na ako ha. Sige ho, Mang Domeng. Ingat po kayo. Sige po, Mang Domeng. Sarah, pasensya ka na sa naging asal niya kanina. Hindi. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya. Wala kang kasalanan. Naiintindihan ko naman kung bakit naging ganun ang asal mo. At kahit ako rin naman mapapataas talaga ang boses ko. Salamat. Pero medyo kinabahan ako dun. Alam ko ang mga ganung klaseng tao. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa yung gusto nila. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Teka, nakatatakot naman yung tono ng pananalita mo, Sarah. Para bagang anumang oras ay may sasagpangin ka. Hindi naman. Ikaw talaga. Siyempre, matapang lang ako at handang promotekta sa mga taong mahal ko. Teka, masama bang mag-alala ang isang babae? Hindi naman, siyempre. Di naman pala Basta, hindi ka maaano. Siya ang may kalalagyan sa akin. Oras na may mangyari sa'yo. Yan ang girlfriend ko. Matapang. Teka, anong ibig mong sabihin? Wala. Tara na nga. Ihatid mo na ako sa amin. Okay, sakay na. Sana lang. Kung ano man ang pinaplano ni Mando, huwag niya nang ituloy. Ayokong lumala ang problema.
Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo, Edmar. Hindi. Nang makababa ng motor ang dalawa, inaya muna ni Sarah sa Edmar na pumasok sa inuupahan nito. Dumiretso ang dalawa sa kwarto ni Sarah. Masinsinan ang kanilang pag-uusap, bagamat bakas ang tapang sa mukha ng babae. Kitang-kita pa rin sa mukha nito ang labis na pag-aalala para sa kanyang kasintahan. Mainit ang dugo sa'yo ni Mando, Edmar. Kailangan mo talagang mag-ingat. Oo nga eh. Ewan ko ba sa lalaking yun? Di ko naman kasalanan kung sa akin nabook yung pasahero na yun. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya. Eh, alam naman niya na nakadepende yun sa apps. Di niya naman pag-aari mga pasahero. Kung makapag-react, wagas. Alam ko, at hindi mo kasalanan. Pero ang masamang dulot ng galit niya sa'yo, yun ang ikinatatakot ko. At baka kung ano rin ang magawa ko. Sarah? Basta, bantayan mo lagi ang kilos ng lalaking yun, ah. Ay, ewan ko ba sa lalaking yun. Dami-dami ng habal driver, sa akin pa talaga mainit ang dugo. May mga tao talagang ganyan. Sabi nga eh, you cannot please everybody. Huwag mo na lang siyang patulan sa susunod. Naghahanap lang ng away yun. Ay, nako talaga mga tao. Pero sabi ni Mang Doming kanina, hindi raw ako nang titigilan. Kaya kailangan na ako na lang umiwas. Yun din nga ang sabi ko, di ba? Na mas mag-ingat ka. Well, anyway, anong plano mo ngayon? Baka lumipat na lang ako ng ibang ruta. Malawak naman ang Alfonso. Mas mabuti siguro yun para makaiwas ako sa kanya. Lilipat ka? Pero paano na tayo? Hindi naman ibig sabihin nun na di na tayo magkikita. Lilipat lang ako ng ruta. Pero hindi ako lilipat ng puso para iba ang mahalin. Ang seryosong usapan ng dalawa, lalo pang nadagdagan ang tensyon nang maya-maya'y marinig niyang muli ang lalaking galit na galit kay Edmar. Edmar! Lumabas ka dyan! Sarah! Ilabas mo ang boyfriend mo! Nasaan ang boyfriend mo? Ilabas mo yan! Si Mando? Grabe, sinundan niya talaga ako rito? Lumabas ka! Alam kong nandyan ka! Hoy! Anong ginagawa mo dito, lalaki? Umalis ka na! Papatayin ko ang lalaking yan! Ilabas niyo yan sa Edmar! Lumabas ka dyan! Lumabas ang manunulot! Swabang! Sakim! Lumabas ka! At titigbasin kita! Tigilan mo yan! Kung ayaw mong ipapulis kita, huwag na huwag mong pakikialaman ng mga borders ko! Pati ang mga bisita nila! Binabalaan kita, lalaki! Tumigil ka na! Wala akong pakialam sa'yo! Edmar! Lumabas ka! Sisirain ko tong pinto na ito! Labas! Hoy, lalaki! Sinabi nang tumigil ka na eh! Wala kang karapatang sirain ang pintong yan! Pisit na to! Tumawag kayo ng pulis! Dalihan nyo! Duwag! Abangan kita sa labas! Ano ba? Tumawag na kayo ng pulis! Dalihan nyo! Dito ka lang, Edmar. Ako nang lalabas. Grabe, ang wild niya. Para bang ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya. Sinabi ko na, di ba? Dito ka na lang. Huwag ka nang lumabas. Oo, hindi ako lalabas. Huwag ka rin matakot. Nagtatapang-tapangan lang yan eh, dahil hindi siya pinapatulan. Pero pag pinatulan siya, tingnan ko lang kung hindi siya titigil. Pag ako napikon dun, papatulan ko talaga yun. Sigurado, titigil na yun sa panggugulo niya sa akin. Pero may itak siya. At pag nakita ka niya, hindi ka niya sasantuhin. Titigbasin ka niya.
Ayokong mapahama ka sa kamay ng lalaking yan, Edmar. Lumabas ka! Hanapin mo ko! Aalis din yan. Hindi ako natatakot sa kanya, Sarah. Ayoko lang madamay ka. Utang na loob, Edmar. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Sige na, dito ka na lang, Edmar. Nakinig si Edmar sa sinabi ni Sarah. Pero makalipas ang ilang sandali, matapos tumawag si Saini ng mga pulis, umalis na rin si Mando sa boarding house ni Aling Uring. Kaya humupa na rin ang tensyon sa paupahang yun. Samantala, alas 9 ng gabi sa di kalayuan, nakakubli pa rin si Mando at nag-aabang. Yamang medyo malayo sa kabahayan at medyo may kadiliman din sa dakong kinaroroonan niya. Kaya alam niyang hindi siya makikita ni Edmar habang inaabangan ang pagdaan ni Edmar galing sa inuupahan ni Sarah. Tinutungga nito ang alak na hawak-hawak niya. Di ka makakaligtas sa akin ngayon, Edmar. Papatayin talaga kita. Akala ko pa naman kung sino magaling. Walang pwedeng manulot sa akin mga pasahero sa lugar na ito ng Alfonso. Hindi mo kilala kung sinong binangga mo. Teritoryo ko ito. At walang tutulong sa'yo rito. Kahit magsisigaw ka pa, walang makaririnig sa'yo. Ito na ang huling gabi mo ngayon. Walang ibang daan kundi dito lang. Kaya alam kong makikita kita. Talagang papatayin kitang tarantado ka. Sino yan? Parang may babaeng papalapit sa akin. Sino yan? Oo nga, papalapit sa akin. Ang ganda at ang sexy naman. Miss! Wala ka ba rito sa ganitong oras? Delikado rito. Gusto mo etid na kita pa, Miss! Bakit di ka sumasagot? Okay ka lang ba? Pabalapit siya sa akin. Anong nangyayari sa'yo, miss, ha? Bakit nangingitim ang mga mata niya? Naglalabas ang mga pangit. Hindi, ang mga kuko niya. Nagkahabaan. Hindi, huwag kang lalapit. Hanggang dyan ka lang. Huwag kang lalapit kundi titigbasin kita. Anong klaseng nilalang ka? Tatakbo na ako. Aray ko! Hindi! Natisod pa ako! Maabutan niya na ako! Tatakbo pa ako! Tulungan niyo! Tulong! Hindi ka na makakatakas! Walang tutulong sa'yo! Itong bagay sa'yo! Pinagsasaksak ng babaeng aswang ng kanyang matutulis na kuko ang lalaki na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Unti-unting nawala ng malay si Mando hanggang tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Ang babaeng aswang naman patuloy lang na tinitigan ang nanghihingalong lalaki. Matapos masigurado ng babaeng aswang na wala ng buhay ang lasing na si Mando, bumalik na siya sa dating anyo. Tuluyan ang iniwan ng babaeng aswang ang katawan ng lalaki hanggang lamunin na ito ng dilim. Kung titingnan, patay na nga si Mando. Nakadipa ito sa lupa, duguan, dilat ang mga mata, nakatingin sa langit. Mababa ka sa dugo ang mukha nito ang takot at pangamba at kawalan ng pag-asa sa pagkaalam na wala nang magliligtas sa kanya sa kamay ng aswang na humabol sa kanya.
Samantala, sa boarding house, buong pag-aalalang hinanap ni Edmar ang nobya niyang si Sarah. Aling Uring, nakita niyo ba si Sarah? Hindi ba? Kasama mo siya? Hindi po eh. Napaidlip lang ako sa upuan niya kanina. Tapos pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Ha? Hindi naman umaalis si Sarah nang hindi nagpapaalam. Kaya nga po eh. Lalabas muna sana ako, Aling Uring. Hahanapin ko siya sa labas. Huwag na, iho. Delikado. Umaali-aligid law dito yung lalaking nagtangka sa buhay mo. Pero kailangan kong hanapin si Sarah. Hindi po ako matahimik eh, hanggat hindi ko siya nakikita. Aling Uring, mag-iingat na lang ako. Baka naman bumili lang ng pagkain o kung ano dyan sa malapit na tindahan. Ay, teka ha, tatawagin ko si Joey. Ay, eto na pala. Joey, ano't hangos na hangos ka dyan? Nako, may patay! May patay, Aling Uring! Giswag daw! May pinatay daw! Ano? Anong pinagsasasabi? Joey, maghunos tiling ka. Ano bang pinagsasasabi mong patay? Aswang daw pumatay! Aling Uring, sa may kanto, malapit doon sa papuntang bundok, may lalaki nakita duguan, may butas ang dibdib, tapos kinain daw yung puso. Sabi ko, puso na lang sana kinain, wag lang kinain ng atay. Puro ka talaga kalokohan, Joey. Nasaan? Totoo bang mga sinasabi mo? Ano? Oo nga, Aling Uring, maniwala ka, Edmar. Ito ang chika. Edmar, sabi ng mga tao, aswang daw. Grabe, totoo pala talaga ang aswang. Sana kung aaswangin ako, boylet ko na lang umaswang sa akin. Para hayaan ko lang siyang nguya-nguyain ang kiss sa bulims kong lips. Ay, sana yung lalaki na lang na nagwawala kanina ang pinatay ng aswang. Tumpak! Aling Uring, siya nga walang Eva. Mando ang name noon, di ba? Mando nga. Ay, Diyos ko, nagbibiro lang naman ako. Ano ba ito? Pero, sigurado ba talagang si Mando yung Joey? Oo nga, siya nga. Nakita ng mga market vendor, nakadipa, nakatingala at may butas sa dibdib. Sabi pa nga nila, di daw pangkaraniwang pagpatay na yun. At sigurado daw sila na di normal ang gagawa noon. Kaya nag-conclude nilang aswang ang tsumugi sa swangit na violet na yon. Ay, teka sandali. Ano yung sigawan na yun? May pinatay daw na aswang. Ay, mga aswang nga na gumagala-gala rito. Ay, magsipag-ingat tayong lahat! Aling Uring, si Sarah. Hanggang ngayon wala pa rin si Sarah. Hahanapin ko muna siya. Sige na, iho. Hanapin mo na nga at baka kung ano pang mangyari doon. Ay, Joey, samahan mo nga si Edmar. Magdala kayo ng flashlight. Go, baby! Ay, grabe na mga tao, nagkakagulo na. Papunta sila doon sa pinangyarihan. Tara, sundin natin, Edmar! Nasaan na ba si Sarah? Sana ligtas siya. Dahil sa sobrang pag-aalala, mas binilisan pa ni Edmar ang paglalakad hanggang marating nila ang lugar kung saan nakita ang walang buhay ng katawan ni Mando. Nakita ng mga mata ni Edmar at ni Joey ang kakilakilabot na itsura ng dugo ang katawan ni Mando. Halos bumaliktad ang sikmura ng dalawa nang maabot ng kanilang tingin ang butas na tiyan ng lalaki habang pinagpepiestahan ng mga asong lumalapa sa mga lamang loob na naiwan sa tiyan nito. Puno ng sigawan at takot ang nadarama at tensyon ng mga tao sa tagpong yun. Huwag na po kayong lumapit, ha? Crime scene po ito. Kami na po ang mag-aayos ng bangkay ng lalaki. Diyan na lamang po kayo. Grabe! Grabe talaga! Totoo nga! Abay, nakadipa sa lupa. Tingin ko sinadya talaga yan na gawin ka dyan. Ay, Diyos ko, anong klaseng nila lang ang gumawa nito? Napakawalang puso.
Mando, umabot ka pa talaga sa ganito. Oh, Diyos ko. Sandali, si Sarah yun ah. Oo nga, baby boy. Diyan ka lang, pupuntahan ko lang si Sarah. Sarah, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Pagising ko, wala ka na sa tabi ko. Ay, sorry Edmar. Bumili lang ako ng makakain natin. Hindi na kita ginising kasi mahimbing ang tulog mo. Pakibitbit naman to, please. Medyo mabigat na tong plastic bag eh. Akin na. Kasi naman ba't ba kasi ang tagal mo? Bukod kasi sa medyo marami akong binili, mahaba rin ang pila. Sana ginising mo na lang ako para nasamahan kita. Pinag-alala mo ko Sobrang worried ako sa'yo. Pati si Aling Uring, lalo lahat nagwala si Mando. Speaking of Mando, ano bang nangyari? Pinatay daw ng aswang si Mando. Totoo nga pala talaga. Papunta pa lang ako dito. Yun ang naririnig ko. Nagkakagulo na nga mga tao eh. At ano daw? Aswang? Aswang daw ang pumatay? Mabuti naman at nandito ka na, Iha. Oo, aswang daw. Nakadipa raw sa lupa si Mando. Nakatingala tapos butas ang dibdib. Grabe talaga at nakatatakot ang itsura. Gusto mong makita? Tara, lapitan mo. Sarah, okay ka lang ba? Namumutla ka. Ha? Oo. Okay lang ako. Nagulat lang ako. Sige na. Tara na. Umuwi na tayo. Grabe, Aling Orino. Sino kaya talagang aswang na pumatay sa kanya? Ay naku, tumahimik ka na nga. Tara na. Umuwi na lang tayo at mamaya niyan ikaw pa ang isunod. Ay naku, wag naman po. Mahilig pa naman ako sa dugo. Pero sa dinuguan lang. Sigurado ka okay ka lang? Para kasing mas affected ka sa balita kaysa sa iba. Okay lang ako. Nashock lang ako. Sino ba naman kasing hindi? Okay, sige. Nandito na tayo sa boarding house mo. Oo nga. Dito ka na muna. Mamaya ka na umuwi. Ay, naku! Duguan siya! Ha? Siya aswang! Okay, sige Sino yun? Sandali nga, Sarah. Si Senny yun yung naglakad galing sa likod ng bahay. Duguan siya. Anong nangyayari dyan? Hala, Aling Auring, si Zenny, siya. Si Zenny, Aling Auring! Siya! Si Zenny! Si Zenny! Walang hiya ka? Ikaw pala? Tara, lapitan natin. Sige tara. Sige, lapitan natin pero mag-iingat kayo. Nakakatakot, Aling Uring. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ano gagawin nyo? Ay, huwag nyo akong saktan. Zenny, naging mabait naman ako sa'yo. Kung ano man ang masama mong binabalak, huwag mo nang ituloy. Tama ng karahasang ito, Zenny. Ano to? Ano bang pinagsasasabi nyo? Senny, naging magkaibigan tayo bakit duguan ka? At puno-puno ng dugo ang kamay mo, pati damit mo. Sinong pinatay mo? Si Mando ba? Ikaw pumatay kay Mando, yung habal driver? Grabe kayo, ha? OIS in OA kayo. Duguan lang, may pinatay na agad. Tsaka si Mando? Ako? Ako ang papatay kay Mando? Bakit? Bakit ka nga ba duguan? Nagkatay lang ako ng manok. Paano ba naman kasi? Yung customer ko, akala ko bibigyan ako ng datong. Mga hilaw ba namang manok ang binigay? Kaya yan, kinatay ko para ibenta sa inyo. Makabayad lang ako sa boarding house na to. Ganon? Oo, ganun. Ikaw, baklita ka? Gusto mo sungal-ngaling kita dyan, Akala ko pa naman kakampi kita. Yun pala, numero 1 kang manunulsol na aswang ako? Ay, sorry naman. Churi.
Malay ko boy, nagkakagulo na kami sa labas. Tapos pagdating namin na dite, makikita ka namin ang bloody ng dress mo as in. Oh, di ba? Sino mag-iisip na hindi ka aswang? Isa pa, mukha mo pa lang talaga mapagkakamalang aswang ka na. Bukod kasi sa luwa na yung mga mata mo, malabake kang pang flashlock mo dahil sa ngipin mo. Ay, buwisit kang baklita ka. Tigilan mo ako pero seryoso, anong nangyayari? Bago yan, sorry muna. Pasensya na talaga. Kahit naman ilang buwan kang di makapagbayad, okay lang. Basta ba, wag mo kaming aaswangin. Biro lang. Pero sorry din ha, Zenny. Oo, okay na yon, Aling Ori. Ay sige na, Marites na. Ano ba kasi talagang nangyayari? Wala akong alam sa kaganapan May pinatay daw, si Mando. Pinatay ng aswang. Walastik naman kayo. Pinag-isipan niyo ako na ako ang aswang? Hoy, lalaki lang ang inaaswang ko. Talagang aswang ka nga. Oo, lalo na kung guwapo. Pero ibang klase ang pangaaswang ang ginagawa ko. Papatayin ko siya sa sarap. Ay, grabe ko, girl. Alam niyo namang hostess ako. Lalaki ang hinahanap ko, lalo na ang madatong. Hostess pala siya. Kaya pala. Huwag kang maingay. Oy, kayong dalawa, anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan, ha? Sarah, ikaw, kanina ka pa hinahanap nitong boylet mo. Saan ka ba nagsususuot, ha? Bumili lang ng pagkain. Sigurado ka? Baka naman may iba ka nang pinupuntahan. Tama na yan, Senny. Tama na talaga, kasi mag-aayos pa ako ng sarili ko. Hoy, Edmar, wala akong sinasabi ha. Pero ito lang, ingat ka dyan sa girlfriend mo. Baka mabigla ka kapag... Sige na. Ay kayong lahat, magsipasok na kayo sa mga kwarto nyo. Tara na, mahal. Huwag mo na siyang pansinin. Galit pa rin siya Okay lang. Iinitin ko na yung binili mo ha. Gutom na ako Uy, ano yan? Sinong tinitingnan mo dyan? Haba ng liig mo Wala. Si Zenny. Tinitingnan ko lang habang bitbit ang mga manok niya. Tila may pagdududa si Sarah habang tinitingnan ang kanyang ka-boardmate. Natapos ang gabing yun na naging tahimik na ang lahat ng mga boarders ni Aling Uring. Makalipas ang ilang araw, isang hapon, masayang nagkukwentuhan ang mag-aasintahan habang nakaupo sa lilim ng isang punong kahoy sa park. Sinusubuan ni Edmar nang binili nilang pansit ang nobyang si Sarah. Oh, punasan mo niyang bibig mo. May karot pa Eto, tissue. Loko ka talaga. Ikaw kaya ang sumubo sa akin. Sinadya ko yan para maging mukhang batang maliit ka. Baliw. Patapo naman Akin na. Alam mo, mahal. Seriously, di pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa lalaking nagbanta sa buhay ko. Totoo kaya ang aswang? Aswang ba talaga kaya ang pumatay kay Mando? Kung totoo man ang aswang, deserve niya lang yun. Mahal naman. Kahit may kasama na ugali niya, hindi dapat ganun. I mean, kung mamamatay siya, di naman sana ganun kabrutal ang sapitin niya. Ay, sabagay. Pero, pinagbantaan ka niya, di ba? Oo nga. Pero sobra naman yun. Ang dami raw kalmot. Talagang kitang-kitang matulis na kuko. Kitang-kita ko para bang uhaw na uhaw sa dugo at gutom na gutom sa laman yung gumawa nun sa kanya. Sandali nga, mahal. Ha? Bakit? Kasi kanina pa ako nagkukwento. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala. Wala ka dyan. Napapansin ko kasi di madrawing yung mukha mo. Ha?
Sabi ko, di madrawing yung mukha mo. Malungkot ka. May problema ka ba? Yun ba? Ilang araw na lang kasi. Bakasyon na natin. Pinapauwi kasi ako ng nanay ko sa Maragondon. O ano naman dun? Bakit ka naman malulungkot? Kasi, Kasi ano? Iniisip mo magkakalayo tayo? Pwede naman akong sumama kung gusto mo. naku hindi. Hindi ka pwedeng sumama doon. Ha? Bakit naman? Ay, basta. Hindi ka pwedeng sumama. Ano ka ba? Iniisip mo na baka hindi ako magiging komportable sa inyo? Edmar, Mahal, huwag ka mahiya. Ano man ang maratnan ko doon, okay lang yun. Di naman ang kalagayan nyo ang rason kung bakit ako pupunta doon, di ba? Kundi ang pamilya mo, kaya okay lang sa akin yun. Ano mang meron kayo doon, ipanatag mo lang ang loob mo. Handa akong tanggapin yun. hindi. Hindi yun ang dahilan, mahal ko. Ano? Alam mo naman kasi ang nangyari kay Mang Mando, di ba? Sinasabi ng mga tao na naaswang daw ang pumatay sa kanya. So anong connect doon sa pagsama ko sa inyo? Syempre, ayaw kitang mapahamak. Ayokong ikaw ang isunod ng aswang. Ha? Ano ka ba, mahal? Huwag mong isipin yun. Di ako takot sa aswang. Huwag kang pakakampante. Baka mapahamak ka. Hay nako, mahal, sinasabi ko sa'yo. Kaya ko silang labanan. Ikaw ba? Takot ka ba sa aswang? Ikaw, takot ka ba sa aswang? Hindi rin. Pero naniniwala ka may aswang talaga. Oo naman. Lalo na ngayon. Nakita mismo ng mga mata ko ang sinapit ni Mang Mando. Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng aswang? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa buong buhay ko, di pa ako nakakita ng aswang. Paano kung makakita ka? Tapos, paano kung kilala mo pala ang aswang? Ewan, di ko alam. Teka, bakit mo sinasabi yan? Anong ibig mong sabihin? Paano kung kakilala mo pala yung aswang? Imposible yun. Paano ko nun makikilala ang aswang? Kung aswang si Mang Mando, di nakakita na ako ng aswang. Sira ulo. Paano magiging aswang si Mang Mando? Siya nga yung inaswang, di ba? Ay, oo nga no. Pero ewan ko, wala akong kilalang aswang. Di ko alam kung makakakilala ako ng aswang. Okay. Pasensya na, mahal ha. Pero hindi mo ba talaga ako pwedeng isama sa lugar ninyo? Kahit masyadong delikado ang estranghero dun. Babalik naman kaagad ako eh. Makulit ka talaga pero sige na nga. Talaga? Sasama na ako? Sinabi ko na nga ulit-ulit. Kung naman kasi papayag ka lang naman pala. Tuluyan ang nilisan na magkasintahan ang park, siguro'y dahil sa mga napag-usapan nila. Kaya tila may kung anong imaginary wall na nakapagitan sa kanilang dalawa. Tahimik silang naglakad pa uwi habang kapo malalim ang iniisip. Makalipas pa ang ilang mga araw na dumating na ang sandaling babiyahin ang magkasintahan patungo sa lugar ni Sarah. Saya at excitement ang mababaka sa mukha ni Edmar habang nakaupo sa waiting area katabi ng nobya. Kalong-kalong ang bag nito. Mabuti na lang talaga. May bus papuntang Maragondon. Hindi na tayo kailangan maghabal. Sigurado ka ba talaga ang gusto mong sumama sa akin? Oo naman. Matagal ko nang gusto makilala ang pamilya mo. Pwede namang wag na muna ngayon. Sa ibang araw na lang. Ano ka ba? Nandito na tayo sa terminal. Ngayon mo pa ako pa uuwiin? Ngayon ka pa uurong? Baka kasi hindi mo sila magustuhan. Ano ka ba? Ganyan ka ba mag-isip? Para sa akin? Ano man ang kalagayan ng pamilya mo o ang katayuan nila, okay lang sa akin yun. Sure naman ako magugustuhan ko sila. Pakikisamahan ko sila na maayos.
Ipapakilala rin kita sa nanay ko pagkatapos nito. Natatakot lang kasi ako eh. Mahal, that's enough. Okay na. Magugustuhan ko sila, tanggap ko kung ano man ang marat na natin doon. Okay lang. Mabait ka at alam kong mabait din sila. O tara na, doon na tayo sa bus natin. Kasunod mo ko. Salamat, mahal. Salamat saan? Sa lahat. Sa pagsama. Sa pagtanggap. Walang anuman. Tara na. O, doon tayo sa medyo likuran umupo. Malapit sa aircon. Sige. Sana hindi ka magbago. Sana kahit ano man na makita mo doon, wag na wag mo akong iiwan. Ano ka ba? Dito na muna tayo. Upo ka na. Ano ka ba, mahal? Kaya doon ka pa talaga sa gitna magdadrama. Para ka namang naghahabilin yan eh. Bakit naman kita iiwan? Ang tagal-tagal nga kitang niligawan tapos iiwan kita. Ikaw nga yung pangarap kong makasama habang buhay. Huwag kang dramatic dyan. Ano ka ba? Pangako mo yan, ha? Pangako. Makalipas ang ilang oras na mahabang biyahe, narating na nila sa wakas ang lugar ni Sarah. May kalayuan din talaga ang lugar nila sa syudad. Tama nga si Sarah. Malayo ang mga ito sa tao. Malayo sa ingay ng syudad. Kinakailangan nilang akyatin ang may kataasang bundok na kinatitirikan ng simpleng bahay nila. Eto ang bahay namin. Pasensya na, ah. Sobrang simple lang nito. Ang tahimik dito. Ang ganda. Tsaka, ano bang inihingi mong pasensya dyan? Ang ganda kaya? Tara, pasok ka. Yan nga pala si Gino. Gino, nandito na kami. Ito nga pala si Edmar, boyfriend ko. Edmar, ito ang kapatid ko, si Gino. Hello, Gino. Nice to meet you. Kanina pa to kinakausap ni Sarah. Wala mo lang imik. Kumakatitig, wagas. Huwag mo ang titigan ng ganyan si Edmar. Hoy, kung makatitig ka parang lalapain mo na. Siya ang magiging kuya mo. Igalang mo siya, ha, Gino? Parang iba yata ang pakikitungo ng kapatid mo sa akin, ha? Ay, pasensya ka na sa kanya, ha? Mabait naman yun. Naninibago lang. Ano ba yun? Bakla ba yung kapatid mo? Kasi ang lagit makatitig sa akin. Kanina laging nakatingin. Di naman nagsasalita. Minsan nakangiti. Minsan naman seryoso. Hindi bakla yun. Hayaan mo na. Naninibago lang siguro. Bihira lang kasi kaming magkaroon ng bisita eh. Actually, ikaw pa nga lang ang kauna-unahang taong dumalaw dito. Talaga? Ako pa lang? Oo. At ngayon, magiging dagdag ka na sa family member namin. Ano yun? Ang lakas ng kalabog. Si nanay. Nandito na si nanay. Mahal, parang galit ang nanay mo. Dito ka lang muna. Ako nang lalabas. Nakaalis na siya. Ano ba itong pinasok ko? Hoy! Ikaw! Ano yun? May bumubulong. Lalaki! Ha? Umalis ka. Habang may oras pa. Ano? Hindi agad maproseso sa isip ni Edmar ang sinabi ng kapatid ni Sarah sa kanya na tila ba may pagbabanta. Sa kabilang dako naman, sa isang maliit na kubo sa likod ng bahay nila Sarah. Bakit ka nagsama ng ibang tao? Alam mo naman ang kalagayan natin. Mabuti siyang tao, inay. Hindi siya katulad ng mga taong nakilala natin. Sarah, nakalimutan mo na bang napahamak ang tatay mo noon? Gusto mo bang may mapahamak uli ang isa man sa atin? Iba si Edmar, inay. Iba siya. Hindi siya katulad ng mga pinagkatiwalaan natin noon. Iba siya. At tanggap niya kung sino ako. Alam ba niya kung sino ka talaga?
Hindi ko pa po sinasabi, Inay. Nakita mo na. Hindi pa niya alam. Tapos dinala mo siya rito? Nay, pakiusap. Huwag na muna nating sabihin sa kanya. Hindi ka talaga nag-iisip, Sarah. Alam mo bang pwedeng mangyari sa atin? Isinama mo pa yan dito. Nay, sabi ko nga po, di ba? Iba siya at hindi siya katulad nila. Talaga bang gusto mong makita niya yung mangyayari sa atin? Yung lalaking yan ang magpapahamak sa atin, Sarah. Sa atin ang kapatid mo. Inay, pakiusap. Magtiwala lang tayo sa kanya. Makakatulong sa atin si Edmar. Makakatulong? Papaano, Sarah? Papaano? Ano kayang magiging reaksyon niya pag nalaman niyang aswang ang nobya niya, pati ang buong pamilya niya? Hindi siya ganun, Inay. Anak, lahat ng tao, ganun. Kapag nalaman nilang iba tayo, iiwasan at paniniwalaan nila yung mga kwento tungkol sa atin. Ang kwentong masasama tayo. Hindi si Edmar. Kilala ko siya. Alam kong hindi siya ganun. Malapit nang maging kabilugan ng buwan. Alam mo ang mangyayari kay Gino, Sarah. Kaya nga po, Inay. Baka makatulong si Edmar. Para mapigilan natin si Gino. At maprotektahan siya. Kahit pa nga, anak, kapag nakita niya kung ano tayo, tatakas yan. O kaya, mas masahol pa, ipagkalat niya sa bayan kung ano tayo. Nay, mahal ko siya. At alam kong mahal din niya ako. Wala na akong ibang makikitang lalaking katulad niya. Alam ko maiintindihan niya ako, Inay. Pagsisisihan mo to, Sarah. Sa kabilugan ng buwan, kahit anong mangyari, paaalisin mo siya para sa ikabubuti nating lahat. Hindi niyo naiintindihan, Inay. Hindi niyo nakikitang maaari kaming mabuhay. Katulad ng mga ibang normal na tao. Tahimik na umiyak si Sarah nang iwan nito ang kanyang ina. Napakaraming gumugulo sa isipan ng dalaga. Ano ang magiging reaksyon ng nobyo nito sakaling malaman nito na aswang sila? Ano ang magiging pagtrato ng pagmamahal niya sa pamilya niya? At isa pa, iniisip din ni Sarah kung ano ang magiging reaksyon ni Edmar kapag nalaman nito ang totoo. Magiging katulad rin kaya ito ng ibang taong tumarantado sa kanila. Sa loob ng bahay, nakaupo sina Sarah at Edmar sa sala. Magkatabi nga, pero parang ang layo-layo nila sa isa't isa. Mararamdaman mo ang tensyon sa paligid kung ano ang bigat ng aura na di maipaliwanag. Tahimik, seryoso ang muka, walang makitang bakas ng ngiti. Parang hindi yata ako welcome dito. Huwag mong isipin yun, mahal. Nabigla lang ang nanay ko. Hindi kasi niya inaasahan na may kasama ako pag uwi ko dito. Nauunawaan ko naman. Sorry mahal ha. Nailagay tuloy kita sa alanganing sitwasyon. Pero mababait naman sila. Hindi lang talaga kami sanay na may bisita. Halata nga eh. Ang layo niyo sa bayan. Anyway, sige lang. Huwag ka lang mag-alala. Iintindihin ko na lang. Kung di nga lang ako nagsikap na makapag-aral, hindi ako makakasalamuhan ng ibang tao. Kaya ba walang naglalakas loob na manligaw sa'yo? Ha? May nanligaw na rin naman sa akin noon. Kaso, pinahamak niya lang ang tatay ko. Pinahamak? Paanong pinahamak? Dahil sa kakatihan ng dila niya, nagkalat siya ng tsismis na naging dahilan ng pagkapahamak ng tatay ko. Ako mahal, hindi ako katulad niya. Hindi ako katulad ng sino man. Tulad ng sinabi ko sa'yo sa terminal. Tanggap ko ano man ang katayuan ninyo. Mahal kita. At anumang mahalaga sa'yo, mahalaga na rin sa akin. Kung ano man ang iniingatan mo, iingatan ko rin. Gagawin ko ang lahat para lang maging maayos tayo. At ang pakikitungo ko sa pamilya mo.
1 linggo ka rito sa amin. After nun, hindi ko alam kung mananatili pa ang pag-ibig mo sa akin. Anong ibig mong sabihin, mahal? Ay, basta, kahit ayawan mo na ako pagkatapos. Pero, gusto ko lang malaman mo na yung mga lahat ng ipinapakita ko sa'yo, totoo yun. At kahit kailan, hindi ako nagkunwari o nagpanggap. Mahal na mahal kita. Ako din. Mahal na mahal din kita. Pero bakit ganyan ka magsalita? Ipinakita mo sa akin kung gaano kadakila ang pagmamahal mo. Naramdaman ko kung gaano kalinis ang intensyon mo sa akin. Dahilan yun para lubusang mahulog ang loob ko sa'yo. Di lang sa kagupuan ko? Sira, kahit ikaw pa ang pinakapangit na lalaki sa mundo, mamahalin pa rin kita. At hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao, kundi sa kalooban. At yan yung nagustuhan ko sa'yo, mahal. Di ka katulad ng ibang babae dyan na madaling makuha. May kakaiba sa'yo. Basta kakaiba ka. Huwag mo nang hingin sa akin na ipaliwanag pa ang bagay na yan. Basta sinabi ko na lang sa inyo dahil yun ang nararamdaman ko. Kakaiba ka. Kakaiba? Sabi ko na nga, di ba? Huwag mo nang hingiing ipaliwanag ko pa. Pero ito lang. Para manahimik ka na, espesyal ka. Tama na yan. Edmar, eto. Pwede ka na magpahinga. Sandali lang at ilalatag ko lang tong higaan mo. Salamat po. Opo, Nay. Opo. Ito yung kumot mo. Salamat po. Dito lang siya sa sala ha. At hindi mo siya papapasukin sa kwarto mo. Naiintindihan mo ba, Sarah? Nay naman, syempre hindi. Mana kaya ako sa'yo, di ba? Pa-hard to get. Edmar, pasensya na kung hindi agad ako lumapit sa'yo kanina ha. At kung medyo ibang inasal ko kanina, hindi ko kasi inaasahan ang pagdating mo. Okay lang po. Salamat po pala sa pagtanggap sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Magiging okay po ako rito. Ang ibig ko pong sabihin, wala po kayong poproblemahin sa akin. Sige, matulog na kayo. Maaga pa tayo bukas. Pupunta lang ako ng kusina. Sarah. Opo, Nanay. Mahal, sorry ha sa pagiging masungit ng nanay ko. Hamo, magiging okay din kayo. Magiging okay din ang lahat. Okay lang yun, mahal. Sige na. Baka makita niya tayong nagbubulong-bulungan dito eh. Lagot naman tayong dalawa. Sana nga maunawaan mo ang lahat. Sige na, mahal ko. Pasok na ako ha. Pahinga ka na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Basta ako na yung unang nagsabing mauunawaan ko ang lahat. Kahit wag mo lang sabihin sana. Kasi hinahangad mo pa lang, ibinigay ko na. Good night, mahal. Good night, mahal ko. Kakaiba nga kayo. Kakaiba ang pamilya niyo, Sarah. Pero para sa akin, naiintindihan ko ang lahat ng yun, mahal. Ano yun? Sa kabila ng mga kakaibang tunog na narinig ni Edmar, pinilit pa rin niyang matulog. Takot, ngunit pilit na nilalabanan dahil sa pagmamahal kay Sarah. Nang maglaon, sa kalagitnaan ng malalim na pagtulog ng binata, naalimpungatan ito dahil sa bigat na nararamdaman niya. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata kahit sobrang antok na siya. Kahit mabigat, pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan
Nang maidilat niya ang kanyang mga mata, laking gulat nito. Nang makita niya ang nakadagan pala sa kanya, walang iba kundi si Gino, ang nakababatang kapatid ni Sarah. Nagwawalwal ang dila, naglalaway at pulang-pula ang mga mata. Teka, sandali. Ano ba? Babangon nga ako. Uy, ano ba? Bakla ka ba? Bakit mo ko dinadaganan? Layuan mo nga, ate ko. Pag di mo ginawa yun, may masamang mangyayari sa'yo. Ano? Hindi kita gusto para sa kanya. Gino? Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan! Nagugutom ako, ate. Umalis ka dyan! Kung ayaw mong matikman ang galit ko, Gino! Alis! Mahal, okay ka lang ba? Ano, nasaktan ka ba? I mean, sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Wait lang ha. Ano bang nangyayari sa kapatid mo? Bakla ba yun? Ano yun? Baliw ba yun o ano? Mabuti na lang at nagising ako. Salamat. Yun na nga yung pinoproblema ko. Nagising ako, nakalaylay yung dila niya. Kinabahan ako dun ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Pasensya ka na sa kapatid ko ha. Ganun lang talaga yun eh. Kung may problema ang kapatid mo sa pag-iisip, matutulungan ko siya. May kaibigan akong psychiatrist sa bayan. Nahihiya ako sa inasal niya kanina. Tapos ito pa. Ginawang ka pa ng hindi maganda. Okay lang. Naiintindihan ko naman, mahal. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mo kong isama rito? Hindi lang yan. May mas malaking dahilan pa. Ano? Bago magkabilugan ng buwan, sasabihin ko sa'yo. Actually, pwede mo nang sabihin sa akin ngayon. Para at least, handa ako sa magiging reaksyon ko. Hindi mahal ko. Hindi ka makakapaghanda kahit ano pa ang gawin mo. Sarah, ano bang ibig mong sabihin? Bukas na lang. Sige na mahal ko. Magpahinga ka na. Hindi na babalik si Gino dito. Kaya wag ka na mag-alala, pangako yan. Sige na. Bukas na lang ulit. Matulog ka na. Sarah, Bakit? tandaan mo lang. Kahit anong problema ng pamilya mo, nandito ako. Mapagkakatiwalaan mo ko. Nasa panig mo ko. Sana nga. Ano ba yun? May kakaiba sa pamilya niya talaga. Ano kayong problema ni Gino? Bakit? Ganun lang yung nakita ko kanina nung magising ako. Ay, nawala tuloy yung antok ko nakasilip nga sa bintana nila. Malapit na pala nagkabilugan ng buwan. Kitang-kita dito mula sa bintana. Ano bang meron? Ano bang dapat kong malaman? Bagamat may mga katanungan sa isip ni Edmar, pero handa pa rin siyang tanggapin kung anuman ang matutuklasan niya sa kanyang kasintahan. Kinaumagahan, nagising si Edmar. Tanging si Gino lang ang kanyang kasama. Nagtanong siya sa kanyang sarili. Nagtataka kung bakit wala ang kanyang nobya, pati ang ina nito. Sa pagkakataong yun, naging mainit ang pagtrato ni Gino sa nobyo ng kapatid. Pinagsilbihan siya nito. Nakita niyang handa ng pagkain sa mesa. Pinagmasdang mabuti ni Edmar ang nakahaing pagkain at masusi itong kinilatis. Yamang napatunayan naman niyang
Malinis naman ang pagkain na yun. Kaya di na rin siya nagdalawang isip pa. Tutal, paborito niya naman ang inihanda ng bunsong kapatid ni Sarah na sinangag, itlog at tuyo. Salamat dito, Gino ah. Kain ka lang ng kain. Oh, ikaw rin. Kain ka na. Nasaan nga pala si Sarah at ang nanay mo? Utos ni ate, pagsilbihan ka. Nasaan sila? Bukas na sila uuwi. Kasama niya si nanay. Ano? Saan sila pupunta? Hindi mo na pwedeng malaman. Ha? Bakit hindi pwede? Paano kung may mangyaring masama sa kapatid mo? At least matutulungan ko sila. Ay. Ano? Sige na, sabihin mo na sa akin. Tsaka, yung nga pala kagabi. Bakit mo ginawa yun sa akin? Ha? Alin, anong ginawa ko kagabi? Yung naglalaway ka sa harapan ko habang nakadagan ka sa akin? Kuya Edmar, sakaling maulit yun, lumayo ka na lang sa akin. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang totoo, kuya. Hindi ko rin kasi talaga alam kung anong nangyayari sa akin eh. Anong hindi mo alam? Si ate na lang magpapaliwanag sa'yo. Hindi ko pwedeng sabihin. Sila lang talaga kasi ang nakakaalam ng nangyayari sa akin. Grabe ha. Napaka-secretive naman ng family nyo. Pasensya na kuya. Gustuin ka man pero di talaga eh. Di talaga pwede. Gino. Gusto ko lang malaman. May problema ba sa'yo? Kasi kung meron, pwede kita matulungan. May kaibigan akong doktor. Hindi. Di mo ko matutulungan. Lalo na ang doktor. Hindi ako matutulungan ng mga doktor, kuya. Anong ibig mong sabihin? Basta kapag nakita mo kung mangyari uli yung nangyari kagabi sa'yo, ikaw nung lumayo sa akin. Gawin mo na kung anong dapat gawin. Basta, wag lang kita masaktan. Gino, kumain ka na lang. Masarap yung niluto ko. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Bukod sa inutusan ako ni ate, niluto ko talaga yan para kahit papano makabawi ako sa'yo sa nangyari kagabi. Ipinagpatuloy na lamang ni Edmar ang pagkain. Matapos siyang mag-almusal at magayos ng sarili, agad siyang umupo sa sala, malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Naglalaro pa rin sa isip niya ang mga kakaibang pangyayaring nararanasan niya sa lugar na yun, lalo na ang ginawa ni Gino nung gabi na yun. Napatingin siya bigla kay Gino habang naglilinis ito ng kusina. Pilit niyang hinahanap kung anong sinasabi nilang problema sa binatilyong yun. Kasabay nito, bigla niyang naalala ang turo ng tsuwi niyang albularyo. Sabi ni Chong, para malaman kung aswang daw ang isang tao, dapat mo siyang tingnan sa mata. Okay, alam ko na. Gino? Kuya, may kailangan ka ba? Wala naman. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? May gusto lang sana ako itanong sa'yo. Ano yun, kuya? Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin nun aswang siya. Kailan nga uuwi si na Sarah? Bukas. Di ba nasabi ko na sa'yo kanina? Ay, oo nga pala. Kulit ko din, no. Sorry nakalimutan ko lang.
Sige, babalik na ako sa sala. Mula nang dumating ako rito, hindi ko pa nakausap ang pamilya ni Sarah ng diretso sa mata. Si Sarah lang. Grabe. Hindi ko maisip na aswang si Sarah. Ang ganda-ganda niya eh. Sa picture na nakasabit sa wall nila. Wait. Nakausap ko rin siya ng eye to eye. Nakatingin naman siya sa akin ng diretso. Paano yun? Hay, ewan. Ang gulo. Pero wala naman talaga akong sign na nakikita sa kanyang mga palatandaan para masabing aswang siya. Pero si Gino, yun, abalang-abala sa ginagawa niya. Tingin ko naman parang meron lang siyang psychological problem. Siguro talaga kaya ganun ang ugali niya. At yung nangyari kagabi. Pero parang may... Anyway, sa pangyayaring yun, I think may something nga. Di niya lang alam kung anong gagawin. Ano ba dapat kong gawin para matulungan to? Kawawa naman kung mananatili siya sa ganyang kalagayan. Kapag sinusumpong, iisipin mo hindi man nababaliw o nababakla. Hay. Gino? Kuya. Alam kong hindi tayo sobrang close pero kung kailangan mo ng tulong, kahit anong klaseng tulong, magsabi ka lang sa akin. Salamat kuya, pero hindi mo ko matutulungan. Okay lang, basta nandito lang ako kung kailangan mo ko. Huwag kang mahihiya. Pamilya ko na rin kayo. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon namin, kuya. Pero salamat. Saglit lang, kuya. Lalabas lang ako. Hinayaan na lamang ni Edmar na umalis si Gino. Hindi niya alam kung saan ito pupunta o kung ano man ang gagawin nito sa labas. Habang siya naman, patuloy na iniisip kung ano ang pwedeng gawin para matulungan ang pamilya ni Sarah. Kinahapunan ng mga oras na yun, may kumatok sa pinto. Agad naman itong pinagbuksan ni Edmar na inaakalang si Gino ang kumakatok. Sandali lang, nandiyan na. Sino? Uy, anong ginagawa mo sa bahay ng aswang? Ha? Ano pong sinasabi niyo? Umalis ka sa lugar na ito. Delikado! Teka, anong ibig niyo sabihin? Nasaan yung binatilyong yon? Ang kapatid ng aswang! Si Gino? Hindi ko po alam. Wala siya dito ngayon. Mabuti. Dahil takot sa kanya ang mga tao rito. Kay Gino? Bakit naman? Pamilya ng mga aswang yan. Marami nang nakakita sa kanila kung paano sila nagpapalit ng anyo. Hindi naman po siguro si Sarah. Kung gusto mong makauwi ng ligtas sa inyo, kailangan mong sumama sa amin ngayon din. Teka, hindi ko sila pwedeng iwanan ng basta-basta na lang. Lalo na ngayon wala si Sarah. Sira! Ayaw mong maniwala. Alam mo ba kung bakit walang tao sa paligid na ito? Dahil walang gustong tumira malapit sa pamilya ng aswang. Pasensya na ho, Mang. Tasyo! Mang Tasyo! Pwede mo akong tawaging Mang Tasyo. Ako ang tsiptano ng barangay na ito. Pasensya na po, Mang Tasyo. Pero hindi ko pwedeng iwanan sila. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Naaawa ako sa kalagayan ng binatilyo. Ayokong iwanan siya sa ganung kalagayan. Sabi mo wala dito. Tapos nandito siya. Ano naman kung nandito siya? Gino! Halika na. Pumasok ka na. Sige na. Aalis na ako. Bahala ka kung ayaw mong sumama. Sinabi ko na sa'yo ang totoo. Mga kasama, wala siyang balak na sumama sa atin. Ipapahamak niya ang sarili niya. Iwanan na natin yan. Gino,
Halika na. Wala na sila. Lagi silang ganyan, kuya. Yung sinabi niya, aswang daw ang pamilya mo. Gaano katotoo yun? Ang nanay mo, Yun ang mga paratang nila sa amin. Nay Mina, Pinagbibintangan kami ng kung ano-ano. Pinararatangan na aswang kami dahil lang may ilap kami sa kanila. pero ang totoo, nais nilang kami ng aming lupain. Nay Mina, akala ko po, bukas pa kayo darating. Oo, pero bumalik ako para kunin lang tong mga gamit na to. Nasaan po si Sarah? May mahalaga lang siyang gagawin para sa amin. Para kay Gino? Edmar, bahala ka muna rito ha. Umuwi lang talaga ako para dito. Pero aalis na rin ako agad at isasama ko si Gino. Huwag niyong sabihin na mag-isa lamang ako dito. Ganitong oras mag-aalanganin na. Ganun na nga, Edmar. Hindi ka naman maaano rito. Basta dumito ka lang. Dito ka lang, kuya. Babalik lang naman kami. Paano kung dumating yung mga taong pinagbibintangan kayo? Bakit ba hindi nila ako sumama sa inyo? Hindi pwede, Edmar. Hindi ka pwedeng sumama. Dumito ka lang at wala namang mangyayari sa'yo dito. Tara na po, inay. Ilak mo ang pinto. Huwag kang lalabas. Babalik kami ni Gino bago mag-umaga. Nagsilayas na nga ng tuluyan. Ano ba yan? Maisara na nga tong pinto na to. Ang laki na ng buwan. Bilog na. Sabi nila pag ganun, nagsisipaglabasan ng mga aswang. Takot na naiwan si Edmar sa lugar na yun. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya rin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. O kung anong sasapitin niya ng gabi na yun. Sumapit ang hating gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Edmar. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng sigawan sa labas. Hanggang sa kamatayan, makikipaglaban ako! Makikipagpatayan ako! Pag pinakialaman niyo siya! Sarah! Pag wala tayong ginawa, pareho tayong mamamatay! Ipapahamak lang tayo ng lalaking yan. Ngayon, kung ayaw mo mapahamak, ngayon pa lang, habang may panahon pa, tapusin na natin ang nobyo mo! Nay, wag! Kinakalaban mo na ako ngayon? Dahil lang sa lalaking yan? Oo, nanay! Handa akong gawin ang lahat! Kahit pang kalabanin kayo! Kasi mahal ko siya! At kung hindi mo nagawang ipaglaban ang tatay ko noon, pues, ibahin niyo ako! Ipaglalaban ko si Edmar! Poprotektahan ko siya! Ipagpapalit mo kaming pamilya mo sa lalaking yon? Nay, mahal kita! Pero mahal ko rin si Edmar! At kung ikaw ang magiging dahilan ng kapahamakan niya, hindi ako mangingiming makipagpatayan sa'yo! Alang-alang kay Edmar! Gino! Tapusin mo ang lalaking yan! Gino, wag! Gusto mong mabuhay ng normal, di ba? Gawin mo kung anong tama. Matutulungan tayo ni Kuya Edmar mo. Iba siya sa kanila. Napatunayan mo na yun kanina, di ba? Gino! Ano pang hinihintay mo? Kainin mo na ang lalaking yan! Gino, kapatid ko, makinig ka sa ate. Namuhay akong tulad ng isang normal. Naging masaya ako. Kahit mahirap. Pero nagawa ko yun. Ngayon, alam kong magagawa mo rin yun. At alam kong yun ang gusto mong gawin, ang maging normal na tao. At kung ano ang tama, huwag mong ilalagay ang sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi mo na matatakasan pa kahit kailan. Gino, huwag mong hayaang sakupin ka ng tuluyan ng pagiging aswang. Mapapahama ka lang. At habang buhay kang kokontrolin ito, katulad ni nanay. Minsan ang sinabi sa'yo ni Itay noon, di ba? Na gusto niyang mabuhay tulad ng isang normal na tao. Makalaya sa panghuhusga ng lipunan.
Ate ko! Matatapos ang kabilugan ng buwan na to, Gino, na hindi ka tumitikim ng dugo at hindi ka rin kakain ng karne ng tao. Mapipigilan mo ang sarili mo. Alam ko yan, Gino. Nagtitiwala ako sa'yo. Alalahanin mo. Kung gagawin mo yan, kung di ka magpapapigil sa pagnanasa ng katawan mo, tuluyan ka ng magiging aswang. Hindi kayo makakatakas sa tunay niyong pagkatao, mga hangal! Inay, tama na! Huwag mong hayaang sakupin ka ng dilim, Inay! Nagtatakbo si Gino papunta sa kwartong kinaroroonan ni Edmar. Buong akala ng kanyang inang aswang, tatapusin nito ang buhay ng kasintahan ng kanyang ate. Pero taliwas ang nangyari sa katotohanan. Kuya Edmar! Gino, Talian mo ko! Nakikiusap ako! Talian mo ako! Sa akin, kamay at paa! bakit ko gagawin yan? Kailangan mong gawin! Talian mo na ako! Nangyayari na naman sa akin! Simbangin hindi ko gusto! Pakiusap! Tulungan mo ako! Ayoko maging katulad ni Inay! Ayun lang, kadena! Ikadena mo ako kapag naging aswang na ako! Hindi kita masasaktan! Gusto kong maging katulad ni ate! Gusto kong maging katulad niya! Katulad mo! Normal na tao! Okay, sige na. Pero kumalma ka lang. Nandito ako. Tutulungan kita. Bilisan mo, kuya! Oo, Ayusin mo pagkakatali! Inaatake na ako ng pagkaswang ko! oo. Diyos ko, totoo nga. Pamilya nga sila ng aswang! Ang totoo. Kaya umuwi si ate. Para pigilan si inay sa gusto niyang mangyari sa akin sa kabilugan ng buwan. Ako ang nag-chat sa kanya, hindi si inay. Kaya bigla siyang umuwi para kunin ako dito. Okay na, naiintindihan ko na. Nakikiusap ako, Kuya Edmar. Tulungan mo ako. Oo, relax ka lang. Di kita pababayaan. Eto, hawakan mo to. Bakit may dala kang ganyan? Ito ang dahilan kung bakit malakas ang loob kong sumama sa ate mo. Alam ko, ano't anuman ang mangyari, may panlaban ako. Alam ko na ang lahat, Gino. Alam ko na ang lahat. Nung una pa man, gusto kong sumama sa kanya dahil gusto ko kayong tulungan. Pero huwag kang mag-alala. Di magbabago ang pagmamahal ko sa ate mo. Niantingin ko sa kanya at sa'yo. Kuya Edmar, pero alam ba ni ate na alam mo na ang tungkol sa amin? Hindi. Hindi ko pinaalam sa kanya. Basta okay na yun. Nandito ako para tulungan kayong makawala sa buwisit na sumpa na yan. Salamat, kuya. Salamat talaga. Hindi niyo ko kaaway. Kayo ang mga biktima. Biktima ng isang sumpa. Kaya ang talisman na yan ang magagamit para hindi ka atakin ng pagiging aswang. Kuya, hindi ko naman talaga gusto ito mangyari sa akin eh. Huwag mong bibitiwan ang talisman na yan. Hindi makakapasok ang kapangyarihan ng pagiging aswang sa katawan mo. Pero ikakadala na pa rin kita. Ayan, sigurado, hindi ka na dyan makakawala. Salamat. Si ate, sinusubukan niyang iligtas ako. Pero si inay, ang ate mo, siyang iniisip ko. Huwag kang mag-alala sa kanya. Kaya yung sarili niya. Sa ngayon, ako munang tulungan mo. Oo, Gino, tutulungan kita. Ayan, tapos na. Naitali ko na mahigpit. Salamat. Gino, huwag kang magpapadala. Labanan mo sa isipan. Sapagkat kung anong iniisip mo,
Yun yung magiging buhay mo. Mas makapangyarihan ang isip at ipagkatiwala mo sa Diyos. Naniniwala ako, Gino, na nilikha ka ng Diyos at para ka sa Diyos. Kaya labanan mo ang anumang bulong ng demonyo sa isipan mo. Alam kong kaya mo yan. Oo, kakayanin ko. Sige, dyan ka muna. Lalabas lang ako para hanapin si Sarah. Kuya, huwag ka nang lumabas. Aswang na si nanay. Hindi mo magugustuhan makikita mo sa labas. Dito ka na lang. Sumunod nga si Edmar kay Gino. Hindi na ito lumabas. Hinintay na lamang nito kung anong mangyayaring pag-atake ng aswang sa katawan ni Gino. Habang naghihintay ng mangyayari, maya-maya pa'y biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang aswang. Bitiwan mo! Mamatay ka! Halika rito! Papatayin kita! Sarah! Tulungan mo ako! Ibabagsak niya ako sa lupa! Madali na lang naatake ng aswang si Edmar dahil naibigay nito ang talisman kay Gino. Bitiwan mo ang braso ko! Gino! Kuya! Eto ang talisman! Gamitin mo kay Inay! Hindi ko magagawang patay ng nanay mo! Kung hindi mo kayang gawin, akin na! Ako papatay sa kanya! Hindi! Gino! Nawala ang nanay mo! Kuya, iniligtas siya ng mga kapamilya pa naming aswang. Ang ate mo, hanapin natin ang ate mo. Matapos ang madugong gabing yun, naging mapayapa na ang lahat. Walang nakaalam pa kung saan napunta ang nanay nila Gino at Sarah. Ang tanging alam lamang nila, kinuha ito ng iba pang kapamilya nilang mga aswang. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya na ang magkapatid na Gino at Sarah na sumama kay Edmar sa bayan. Nanirahan sila sa lugar kung saan magkakasama silang tatlo. Isang araw, sa di kalayuan, isang pamilyar na muka ang nagmamasid sa kanila. Bagay na di nakaligtas sa paningin ni Gino. Ate, nakikita mo ba yun? Ha? Gino? Totoo ba to? Si Inay. Sarah, Gino, mga anak ko, Inay, patawarin niyo ako mga anak. Naiintindihan ko na ngayon. Nire-respeto ko na ang mga desisyon niyo. Totoo ba to? Gino, patawarin mo ako anak. Oo, totoo ang naririnig mo. Malaya na kayo sa kung ano man ang gusto niyo. Inay, salamat po. Para lang tayong tulisan at militar. Pero ang kaibahan natin sa kanila, magkaiba man tayo ng landas, pero may respeto sa isa't isa. Salamat, Inay. Kapag umatake ang mga kasamahan ko, umalis na lang kayo. Hindi nila kayo gagalawin. Paano kami makasisigurado? Edmar, patawarin mo ko. Patawad kasi hindi naging maganda ang pagtrato ko sa iyo noon. Masyado kasi akong nabulag sa galit ko sa dating nobya ni Sarah na nagpahamak sa ama niya. Nay, wala na yun. Huwag niyo nang isipin ang pananalaki niyo sa akin noon. Naiintindihan ko kung bakit niyo nagawa yun. Salamat anak. Nga pala, sinabihan ko na ang mga kasamahan kong aswang na pamilya ko kayo. Na huwag nila kayong gagalawin. Kaya makasisiguro kayong ligtas kayo. Kung may gagalaw man sa inyo, ako mismo ang makakalaban nila. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, bunso. Edmar, halika. Payakap sa manugang ko. Nay, Oh, sige na. Kayo ng tatlo ang yayakapin ko. Inay, Pasalamat ka, Sarah. Gwapo ang mapapangasawa mo.
Siguradong magagandang lahi ng mga aswang ang susunod na henerasyon. Nay, hindi na ako magiging aswang. Pinili ko nang maging tao. Ikaw na lang ang aswang sa pamilya natin. Sige na. Ako na lang ang aswang. Ako na lang. Nanirahan na sa bayan ng Alfonso ang magkapatid. Kasama si Edmar. Si Sarah ang nagsilbing tagapagtanggol sa mga naaapi, ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Patuloy siyang lumalaban sa sumpa ng pagiging aswang. Lalaban siya habang may nagmamahal sa kanya. Sa kabila nito, nananatili ang koneksyon nila sa kanilang ina. Bagamat may mga nangyaring hindi pagkakaintindihan o pagkakasunduan sa kanilang mga puso at isipan, hindi pa rin maiaalis ang katotohanan na silang tatlo, pamilya ng aswang sa Cavite.